Hallelujah. Glory to God. And welcome mga kapatid, Bro Tim and Ed. So, the third last word ng Lord ay matatagpuan sa John 19 verse 26. Ang sabi dito, babae, narito ang iyong anak. Malaki na. So, dito, pinapakita dito sa kanyang salita na even ang kanyang ina, pinapahalagahan ng Panginoon ang pag-aaruga sa kanya ng kanyang earthly mother noong siya ay nasa sanlibutan pa. And alam niyo mga kapatid, during that time na yan, nakikita ni Mary ang kanyang anak na nagdurusa. Bilang isang ina, napakasakit isipin na makikita mo ang iyong anak na sinasaktan, dinuduraan, at kung ano-ano pa ang kanyang dinadaranas sa oras na yaon. Ang ina, kapag makita niya ang kanyang anak, siya po ay nagtatamis, umiiyak. Na supposed to be, hindi ang kanyang anak ang magdusa ng lahat ng kasalanan na yan, kundi dapat tayo. Amen. Sabi dito ni Jesus, Jesus looks at all of us from the cross and says, behold your mother. And He directs His own dear mother to turn to each one of us with a love and affection, seeing her own mother and precious child na ito po yung relationship ng isang anak at ang kanyang ina. Ito po yung ang sabi dito ng Panginoon, behold your son. Ang ibig sabihin po ng behold in Hebrew word is strong. At sa Greek word also is ido, means strong din. And in the New Testament, pinapakita dito ang Hebrew, ang Greek word ay look or see. So sabi dito, tingnan mo ang iyong anak. Sabi niya, babae, tingnan mo ang iyong anak. Nagdurusa po, na hindi siya ang may kasalanan, kundi ang sanlibutan. Tingnan mo, ito po yung pinapakita sa isang ina na yung pagmamahal, yung pag-care niya sa kanyang anak. Ito yung ginawa ko. Ito ang pinapagawa sa akin ng God the Father, na kahit hindi po ako ang nagkasala, yung pag-ibig ko sa lahat na tao upang maligtas, yun ang ginawa ng Panginoon. Kaya ang isang ina, napakasakit, di po ba? Ganon din ang tingin ng Panginoong Hesus sa ating lahat. Kung di dahil sa ating lahat, kung hindi yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya niya lahat ginawa yung sinabi ng Diyos Ama sa Kanya. He sacrifices all na mga paghihirap para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, isang aral po sa atin na mahalin po natin ang ating mga ina, ang ating mga mother. Dahil ang paghihirap ng isang ina na ikay nung nagbubuntis hanggat na iluwan yung kanyang anak, hanggat na lumaki, ina lang ang nakakagawa ng ganyan. Ang hirap. Tapos, sabi nga, paglaki ng mga bata, sila po ay hindi na ginagalang ang kanilang mga ina. Kaya mga kapatid, mahalin natin ang ating ina, kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa kanyang ina, na
kahit na siya ay ipapako na sa cross, pinili niya pa ang kanyang ina kay John. Sabi niya, ikaw na mag-iingat sa aking ina. So, glory to God po. Yan lang po.